Hello, welcome to Libra, Philippines. So, guys, reading po ito sa Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ayan. Take only what resonates. For personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na lang siya sa Facebook. Ayan, kasi siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. Okay, so this is for the sign of Libra. What we have here for the sign of Libra, please. Libra. Do I hear the strength card? Ayan. By the way, pagpasensyahan mo na medyo madumi yung aking kuko or kamay kasi naggawa po ako ng mga evil eyes na ganito. So, medyo ma-stain siya or madumi siya sa kamay. Pagpasensyahan nyo na lang po. Anyway, you do have the strength card. Tell me about this. That is Leo energy, major arcana, and Page of Swords. Ayan. Bottom of the deck is the World. I feel like you are pretty, babae man o lalaki. Maganda ka. Maganda kang tao. Sabihin na natin ganun. Physically, and pati kaugalian. Everything about you is beautiful. Kaya lang, tinatago mo. Nakikita natin, pwedeng hindi ka proud or you feel like hindi ako ganun kaganda. Pwedeng may mga insecurities ako nakikita sa'yo. And then, ang pinapakita mo is iba. Ito yung gusto mong makita sa'yo ng ibang tao. Pero yung ibang tao, nakikita nila kung ano yung talagang kagandahan mo. No? They like you as a person, pero might be hindi nila ikaw nakukumbinse doon sa na ganon, or hindi mo nakikita sa kanila na gusto kanila or kung sa itsura, no, pwedeng some of you nakakaramdam ng insecurities. Excuse me. And dahil dito sa pag-iisip mo na ito with the world, medyo dinidistansya mo yung sarili mo sa iba. Wait lang, guys. Okay. Wait lang ha. Inom lang ako. Okay, anyway. With the Page of Swords, that is an air sign. May mga bagay ka pang hinahanap sa sarili mo. You are not fully satisfied. Pwedeng gusto mo pang maranasan to, ma-experience to, gusto mo pang ma-achieve tong goals na to. Lahat man tayo may goals, Pero, pwedeng some of you, ang dami mo nakikitang kulang sa sarili mo. No? Especially sa physical ngayon, sa sarili mo, pwedeng meron kang mga, sabihin na nating negative na iniisip. Like, ang pangat ko ngayon. Yung iba parang, ang taba ko ngayon, ganyan. You're not fully feeling good about yourself. No? And pagdating sa love, sino to person na kakonect ni Libra? 8 of Wands is here. 2 of Cups. Nakakita tayo ng, yung iba, this could be a person na
may relationship na kayo or maybe married ka na this sa person na ito. There's a lot of love. Ay, may nakikita pa ako dito. Yung iba kaya ganyan mag-isip, pwedeng may anak or nanganak. Or maybe you are already a mother. Kahit matagal na yung panganganak na nangyari, ano. So, naging malaki ang contribution ng panganganak sa pagbabago ng anyo mo, ng itsura mo. Maybe nakukumpara mo na yung itsura mo sa nung past, nung hindi ka pa nanganganak, ay ganito, ganyan. So, isa pa ito sa nakakapagdagdag ng insecurities ng iba sa inyo. Anyway, the Two of Cups and the Eight of Wands, nakakita tayo dito ng person who really do loves you. Yan, may relationship, so kung ikaw is single, this is not your reading. I can see you in a relationship with this person and pwedeng may mga family na involved, but anyway, this person with the Ace of Cups, matindi yung pagmamahal sa'yo ng taong to. Matindi yung pagmamahal niya sa'yo. And, what is the situation between the two of you? Yeah, you do have your family. So, maybe you are already married. Maganda yung pinapakita. You do have your drastic and anxiety. So, ayan. I feel like may mga bagay na nangyari in the past na hanggang ngayon naiisip mo pa rin. Pero ang nakikita natin, wag mo yun isipin. Wag mo yun isipin kasi this person loves you eh. Hindi mo kailangan isipin yung mga nakaraang ginawa niya, mga nakaraang nangyari, mga nakaraan sa inyong dalawa na hindi maganda, na maaaring masyadong, kumaga, mahirap tanggapin for you. Mahirap kalimutan, sabihin na natin ganon. And this is causing you na mag-isip ng kung ano-ano na hindi mo naman dapat iniisip. Kasi itong person na ito, ang importante na lang sa kanya ngayon is kayo. Okay, kayo na pamilya niya. If you do have children, yon, pati yung mga anak ninyo. Kayo na lang or ikaw na lang ang importante para sa taong to. Nandun yung pagmamahal niya sa'yo. So maybe may mga realization sa taong to kung bakit ganyan na siya mag-isip ngayon. Nakarinig ako ng sounds ng like motor. So, I don't know kung may motor ba kayo or yung person mo or ikaw laging nagmomotor. Ayan. This could be a reading. Or maybe meron kayong experience regarding pagmomotor. Like, maybe lagi kang or may mga long rides kayong dalawa na itong person na ito. Anyway, emotions nyo sa isa't isa, like what I've told you, this person loves you. The Ace of Swords is here. Ayan, Ace of Swords is all about your thoughts, yung mga iniisip mo, yung nasa utak mo. So, ito yung Four of Coins is here, so maybe ito yung nakaka-apekto kung bakit parang hindi ka sure dito sa taong to. Hindi ka sure kung mahal ka pa ba niya or vice versa, or kung mahal mo pa ba siya. Pwedeng ganun. Alin man doon ha. And sa nakikita natin, it is because kahit kasi maging totoo yung taong ito sa'yo, parang ang hirap bawiin yung something na ginawa na. Like, okay, nagsorry siya, okay, bumabawi siya ngayon, okay, na-realize yung kamalian niya, pero paano ako na hindi ko pa makalimutan? Pwedeng ganun. And hindi ganun kadali para sa'yo i-accept yung mga ginawa niya. At hindi ganun kadali sa'yo ibalik yung emosyon once na nawala na. Pwedeng ganun. And kung yung iba sa inyo may love pa naman, pero yun nga, mas nangingibabaw yung negative na pag-iisip dahil lalo na sa mga nakaraan ninyong dalawa. So, ano yung emotion ng taong ito towards you? Never the King of Coins, and tell me more for the sign. I don't know if you're dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, pwedeng ganon. Nasabi ko na kanina yung regarding actually do sa emotions ng taong to, pero sige, i-elaborate pa natin.
Um, by the way, nakakita ko dito ng parang, hindi ko alam kung mahilig, or ang ikaw ay ano, anong tawag dito? Yung sa malabo ang mata, nakakita ko ng farsighted. So, I don't know if you're a farsighted, yung mas naliliwanagan kapag malayo yung binabasa mo. So, this could be you. Six of Cups is here. Queen of Swords. Okay lang kahit hindi, guys. Knight of Coins. And the bottom of the deck is the Six of Wands. This person, ay, like what I've told you, mahal ka niya, di ba? Kanina, sinabi ko na yung regarding sa emotion niya. So, ngayon, ang concentration nitong person na ito is, um, like, money. Malaki pinagbago ng taon to eh. Pwedeng physically, may mga pagbabago siya. Pumayat, bumata, tignan, pwede nga. And, kung ano yung dating pagtingin na nararamdaman niya para sa'yo, na let's say nung kabataan ninyo, nung teenage years, ganun. Nung time na naging kayo, like maybe ngayon magkarelasyon kayo, ano, syempre iba yung relasyon ng mag-asawa, tapos might be malaki yung nagbago. Sa nakita natin, bumalik. Kasi the Six of Cups is pertaining about the past. So, pwedeng bumalik yung kung ano man yung nararamdaman sa'yo ng taong ito in the past. Okay? And, yun yung time na kayo ay girlfriend, boyfriend, ganyan. Yan. And, you do have here done. Ayan, lesson learned. So, like what I've told you, pwedeng may kinalaman ito sa mga bagay na na-realize ng taong ito. Excuse me, regarding sa mga maling ginawa niya with the nightlife in the past. What will happen in the near future for you? Near future for you. Ayan, napakaganda ng card na. Page of Cups. Tell me more. Queen of Wands and Death card. In the near future for Libra. Ace of Coins. Two of Coins. And one more card. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. You do have here the Eight of Coins. Okay. You do have your threatened. Bottom of the deck is cleansing. Okay. Alien is here and interview. For some of you, if you're already a mother, nakakita tayo ng bagong, like maybe offers or may mga dadating na magagandang opportunities sa mga anak mo, no? If you're already a mother or a father. So, especially kung itong mga anak na to ay medyo teenager years na or medyo nasa age na, may edad na, nasa tamang edad na, may mga nakikita tayo magandang offer, mga magandang opportunities para sa kanila. With the Death card, something is going to end, and yun nga, yun may kinalaman doon sa mga magagandang offer na yan. Maybe an offer of work. Yan. And, for what I can see here, someone here, ang pwedeng makipag-usap sa'yo, this could be a person who is not being honest regarding sa kung ano yung intention niya sa'yo. And this person could be, may kinalaman sa money eh. Or this person could be a hardworking person, pero nakikita natin na pwedeng hindi siya maging honest.
sa'yo, but I can see pag-uusap sa inyong dalawa. Oh, some of you, this is a soulmate energy. Tinatry niyang labanan. Oh, for some of you, the energy is merong taong gustong makipag-usap sa'yo. And this is a past person. Pwedeng pinipigilan niya or hindi siya nakikipag-usap sa'yo kasi pinipigilan niya yung emotions niya for you. And etong person na to, as much as possible, ayaw niyang makipag-communicate because you are already stable. Kumbaga, hindi mo naman siya kailangan. Hindi mo naman, you are already in a relationship. You are already married. Pero this could be an ex or a past person na parang gusto makipag-usap sa'yo. Tell me about this person. Why is this person not showing his or her emotion? Bakit gusto niyang you do have your commitment. Like what I've told you, pwedeng ikaw kasi ay already committed na. So, bakit ako may kipag-usap? Baka magalit sa akin si ganito, ganyan. And also this person, as you can see, there's this glasses or sunglasses. Ito yung mas nagpupukaw sa pansin ko sa pinaka-card na ito. And it means kasi it's like someone who is hiding. 'Di ba halimbawa, yung mga artista, pag magtatago sila ng in the public, magagamit sila ng shades para hindi sila makilala. And this is about your person's intention and emotion para sa'yo. And maaaring tinatago niya yung emotion na yon. Pero ang pinahihirapan niya doon yung sarili niya. Nahihirapan siya na hindi kanya pwedeng kausapin, hindi niya pwedeng sabihin ang emotion niya para sa'yo, and hindi niya pwedeng gawin yun dahil of this commitment which is yung relationship mo sa iba. And ano ba yung totoong emotion sa'yo ng taong to? For the sign of Libra, please. Sun, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. Okay. You do have here the children, young, childhood, and playful. Ayan. Pressure cooker. And I don't know kung may connection ba kayo about a child, or maybe may anak ka dito sa taong to, or maybe ninong, pwedeng ganun. Anyway, this person, I feel like pwedeng may galit. Pwedeng ganun. I don't know kung ikaw itong galit, because might be itong person or past person na ito is not giving financial support, o hindi ka pwedeng kumaya na kayo na itong taon to, so pwedeng galit ka kasi sa kanya dahil hindi siya kasi itong energy ng emotion pwedeng magkapalit-palit pwedeng magkabalik-baliktad. So pwedeng hindi kanya kinakausap kasi alam niyang galit ka, and maybe galit ka kasi hindi siya nagbigay ng financial support sa'yo, pwedeng ganun. And or galit siya kasi may kinalaman sa children yung iba. May kinalaman sa children. So take only what resonates. Tell me more. Bakit hindi siya nakikipag-usap? Bakit hindi niya sinasabi emotions niya? Yan. Yeah, the love affair is here, so plug is here. It could be dealing with the twin flame. Kung dealing ka with the twin flame, so may coldness dito sa taong ito ngayon. Because kasi hindi na pwede. You're already married, you're already in a relationship, ganun. Basta more on dahil sa kakonect mo ngayon, yun yung pinaka nakikita natin.
ang nagiging dahilan. And, but this person is still waiting. Thank you for watching, guys. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo, nakuha ninyo yung messages sa inyo. Kung hindi ka ba nakasubscribe sa ating channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. And if you want, follow me on TikTok, Unicorn Princess Tarot. Pwede ka mag-avail ng mga crystals, bracelets, ayan, mga pampaswerte, mga mantra. Gumagawa ako, guys, ng mga yan, personal po namin ginagawa yung mostly ng aming product. Kaya katulad ng Evil Eyes na yan. So, garantisadong yan ay na-ritualan, yan ay na-cleanse, na-blessed, and ready for you to use. Okay? By the way, huwag kang basta-basta bibili ng Evil Eye if or wag ka basta gagamit. Okay? Okay lang bumili if you know how to use it, how to cleanse it. Pero kung hindi ka marunong, doon ka sa mga garantisado mo or sure mo na na seller. Advice lang yun. Kahit hindi ka sa akin bumili, basta sure ka na yung taong yun is okay or authentic yung yung kanyang binebenta. Kasi why? Kasi minsan may mga bad karmas or hindi magandang balik yun. Wala lang, kinikwento ko lang habang inaayos ko yung cards. Ayan. Anyway, thank you for watching, guys. Hopefully nakarelate kayo, nakaresonate kayo. And thank you for watching. Bye-bye.